Tinatanggalan mo ng sustansya ang katawan mo dahil sa maling tinapay na kinakain mo. Sa paggawa po kasi ng tinapay, meron tayong tinatawag na fermentation. Ito yung dahilan kaya umaalsa yung mga tinapay. Pag tamang fermentation ng tinapay, para ka na rin kumain ng fiber at protein kasi na-maintain yung mga nutrients ng tinapay. Also, hindi siya gaano nakakatas ng blood sugar. So, maganda to sa mga diabetic. Pero may mga tinapay po na mali ang proseso ng fermentation. So, ang nangyayari, tanggal lahat ng sustansya, pwede mag-contribute sa diabetes, at mas mahirap siya tunawin sa tiyan. Actually, yan po yung dahilan kaya sumasakit yung tiyan mo pag kumakain ka ng tinapay. Ngayon, paano ma-check kung na-ferment ba ng maayos yung tinapay mo? Pag nag-ferment po kasi, nag-iiwan yan ng mga bubbles sa tinapay. At kapag naluto na yung mga bubbles na yan, ganito yung nagiging itsura niya. Kung nakikita niyo po yung mga butas-butas sa tinapay na to, yan po yung mga air pockets. Yan po yung parang mga bula pag nag-ferment yung tinapay. At kung ikukumpara natin sa tinapay na to na walang butas-butas, kitang-kita na mas maganda yung fermentation nito. Dok, nakikita ko yung tinapay na yan. Kaso lang, mas mahal kasi yan. Alam ko po medyo mas mahal siya kumpara sa ibang klase ng tinapay. Pero pag ito po yung ininvestan nyo, mas makakatipid po kayo in the long run. Also, yung mga gantong tinapay po, matagal itong matunaw. So, mas matagal kang busog, mas matagal nyo po itong mauubos. Kung hindi pa rin kaya ng budget, pwede po tayo mag-wheat bread or yung mga multigrain na bread. So, kung may kakilala ka na sobrang hilig sa tinapay, tag mo siya sa video na to.